Okay mga ka-trigger, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan mula kay GC Ambal. Sabi niya, tanong lang ako sir, ilan kaya bala iputok bago magpalit ng recoil spring ng caliber 46 Sauer P226 Equinox. Maganda, matibay ba ito? Abot kaya ng 40k bago masira? Okay, so alamin natin kung gaano katibay itong 40 caliber na 6 Sauer P226 na Equinox. Okay, tayo ngayon na hindi makapag-live upload video to kasi baka magpalit na tayo ng internet provider kasi napuputo lagi yung internet, nagluloko. Okay, at gayon pa man, patuloy ang ating pagsagot sa mga katanungan. At bago yan ay gusto ko muna kayong pasalamatan sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos dahil ang ating YouTube channel ay tinutulong natin sa ating 6 na estudyante na mga anak ng mga single parent na gusto ring makatapos ng pag-aaral. Kaya't maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads, lalo tigit doon sa ating sponsor na ayaw magpakilala from Virginia, USA. Sir Noy Pizza America ng Virginia, USA. Bagaman ayaw may pabanggit ang yung tunay na pangalan, labis natutuwa yung ating mga estudyante dahil naibili na natin ng mga school supplies kasama na ang mga bag. Malaking tulong yung ipinadala mo para sa kanila. Pagpalain ka ng Panginoon, bigyan ka ng maraming blessing at mabuting kalusugan sa ng iyong buong pamilya. Okay, patuloy tayo sa ating pagsagot sa mga katanungan. Ang katanungan ni GC Ambal, gaano ba katibay itong 40 caliber na 6 Sauer na P226 Equinox model? Okay, so abot kaya ng 40k bago masira? So alamin natin, tingnan natin ang research natin. Okay, ang frame at saka slide ng 6 Sauer P series kagaya ng P226 or P229 Equinox chambered ng 40 Smith & Wesson, ito ay dinesign na kayang umabot ng 30,000 hanggang 50,000 round at pwede pang lumampas dyan bago magkamero ng major repair, structural repair. Pero dapat ang lifespan nito ay naka-perform din sa regular na preventative maintenance on consumable parts. Okay, so depende pa rin yan kung paano ninyo pinangangalagaan ng inyong baril. Pero ang minimum niyan ay hanggang 50,000 rounds. Pwede pang umabot yan ng 100,000. Depende nga yan sa inyong pag-iingat sa inyong baril. Lahat ng, ito lagi ko sinasabi, lahat ng mga bagay na hindi ninyo iniingatan, madaling masira. Okay, example ko yung aking sasakyan na nabili 2004. Hanggang sa ako'y umuwi, umabot na ng 20 years, ayos pa, maganda pa kasi nga mekaniko ako, marunong akong mag-maintain ng sasakyan. Wala pa akong pinalitan na, ang pinalitan ko lang na major doon na ay yung clutch ng aircon. So yun lang ang pinalitan ko na tatandaan ko na major kong pinalitan doon. Nasa paggamit talaga yan. Meron naman kasing 100,000 kilometers lang, wala na yung makina, bagsak na. Kamukha nung isa kong kasama doon, nakakailan sasakyan na kasi nga hindi, nasa paggamit din at nasa pag-maintenance. Okay, kagaya ng inyong mga baril, pagka ang inyong baril, once na maraming nagtatanong sa akin, sir, kailan ba dapat linisan ng baril? Ako, pagka ginamit ko, halimbawa, puputok ako ngayon, kiyan ay 5 putok lang, isinuswab ko na yan, nililinis ko na yan, hindi ko yan patutulugin nang hindi ko iswaswab yan.
na kahit yung swab lang. Okay, may mga video tayo niyan. Iba yung deep cleaning. Ang deep cleaning, pag umabot ng mga 100 plus na ang na putok, deep cleaning na sa akin yan. Pag umabot na ng 100 plus na bala. Pero kung mga 50 rounds lang, pwede yung mga swab lang, punas-punas lang, tanggal-tanggal lang yung kaya lang punasan. Pero pag umabot na yung nagpumutok tayo ng mga 100, okay, so yun na yung deep cleaning. At yung deep cleaning, yung babaklasin mo talaga lahat yung baril mo, lilinisan mo yung ilaliman. So iba naman yung lalangisan mo lang yung mga railing, iswaswab mo lang yung barrel. Okay, napaka-importante nun. At ang isang importante talaga sa baril ay yung lubrication. Kinakailangan yung mga moving parts. May video na rin naman tayo niyan Hindi ko na dapat yan isa-isahin. Okay, pinapalaala ko lamang sa inyo. Kung kada putok ninyo, basta ginamit ninyo yan, huwag ninyong patulugin ang hindi ninyo nalilinisan. Parang tao din yan. Parang masamang pakiramdam pagka hindi na Kasi pagka kinaugalian na ninyo yun, na hindi kayo naglilinis, yun ang mangyari dyan. Okay, so abot yan ng ng 50,000 rounds plus sa 50,000 rounds bago magkamero ng major structural repair. At para mo maabot yung lifespan yan, you must perform regular preventative maintenance on the consumable parts. Okay, ano yung mga consumable parts? Okay, here is the factory recommended. Ito yung mga recommended ng factory. Maintenance is schedule, keep the pistol running flawlessly. Para itong recommenda para sa maintenance, para flawlessly ang paggamit mo sa iyong baril. Ang recoil spring, ito yung tinatanong, recoil spring. Pag naka 3,000, maghanda ka na ng pamalit. Huwag mo nang palampasin ng 5,000 rounds. Maximum na yung 5,000 rounds. Magpalit ka na ng recoil spring. Huwag mo nang intaying masira. Kasi yung iba, inintay pang maputol. Okay, parang eroplano. Ang eroplano, may oras, may number lahat yung ang gulong. Pag inabot na niya yung ilang landing, ilang take off, palit na yan. Hindi na hintayin niya maplat. Baka pag landing niya maplat, di sumubsob yan. Yung mga parts niyan sa itaas, pag nasira, walang shop doon sa taas, sa ere. Kaya lahat ng mga parts may oras. May kung ilang oras na ginamit, kung ilang take off, kung ilang na. Ganon din ang baril. Kasi nga, pag yan ay napalaban tayo ng engkwentro at doon nasira, hindi patay na tayo. Huwag na nating intayin kung kailan na pa-engkwentro, saka pa natin papalitan. So, ang recoil spring kasi, nandyan ang buhay. Kasi yan yung kada putok, yan yung nabubugbog kada putok. Sa lahat ng pyesa, yan yung nagko-control ng recoil. Kada putok niyan, o kada kasamo, yan ang gumagana. Kaya yan ang bugbog na bugbog talagang recoil spring. Amantakin mo, yan ang magko-control ng sipa ng baril. Kaya pag naka 3,000 rounds na, maghanda ka na ng pamalit. Okay? At ito pa, yung mga gustong gumamit ng mga nagtatanong, sir, pwede bang gamitan yung aking baril ng P+ na bala? Ang lahat ng pwede gamitan ninyo yan, pero ang sabi ng mga eksperto ay i-diet ninyo. Huwag naman yung nagpa-practice kayo, P+ ang mayaman kayo. Halimbawa, marami kayong pambiling bala, puro P+ ang gamit ninyo. Ang P+ na mga bala, ginawa yan para pang self-defense yan, para malakas. So, kung kayo ay may permit to carry, kung kayo lalabas, di P+ ang ilagay ninyo.
Iputok ninyo yung P plus ninyo. Kung yan ay sobrang luma na, pag nakadalawang taon, 3 taon na, ipalitan na ninyo, iputok ninyo yan. Pero yung magpa-practice lang kayo, P plus pa ang gagamitin ninyo. Pwede kayo mag-practice ng P plus, pero i-diet ninyo. Huwag naman yung 100 P plus na sinunod-sunod ninyo na bala. Yun ay nakaka-apekto na sa baril. Kung baga, yung sasakyan mo, laging overloaded mo, susuko ang mga pang-ilalim na pyesa niyan. Okay, so, pag yan ay laging, kasi yun yung mga overloaded ang tawag doon. Okay, overload yun. So, i-diet ninyo sa, sa bala ng mga P+. Yun ang isang nakakahaba din ng buhay. Kaya nga yung mga 357 na baril, na revolver, mas maganda, magpa-practice ka, gamitan mo lang ng recommended ng mga expert yan. 357, ang iputok mo lamang ngayong 38 special na bala. Practice lang naman. Pero kung pang self-defense, 357 gamitin mo. Bakit? Araw-araw ba pumuputok ka ng nagsi-self-defense ka ba? Kada labas mo ba may nagiging kalaban ka? Yun ay panigurado lamang. So yun ang ang tanong ni JC Ambal. Hanggang 5,000 rounds every 3 years. Every 3 years. Kasi ang spray, kahit hindi mo ginagamit yan, baka kinalawang na yan. Every 3 years, magpalit ka na ng recoil spring. Kaya napaka-importante, may mga reserva kayong recoil spring. At dapat yung mga baril ninyo, may record yan kung ilang bala nang naiputok. Okay, so 5,000 rounds. Maximum yan huwag nang palampasin. Ang mga minor spring replacement. Okay. Replacement ng trigger bar. Replacement ng trigger bar, decocking lever, at saka yung mga slide cuts every 5,000 hanggang 10,000 rounds. Huwag na ninyong palampasin ng 10,000 rounds. Marami na yun. Okay. Kung hindi naman kayo shooter, kung hindi naman kayo shooter at hindi naman kayo palaging sumasali sa mga kompetisyon, yung 10,000, marami-raming pera na yun. 10,000 rounds. Okay, magpalit na kayo ng mga trigger bar, decocking lever, slide cuts, spring, yung lahat ng mga spring, yung mga minor spring yan, palitan na ninyo pag dumating na ng 10,000 rounds. Okay. Pagdating naman sa barrel, kung ang barrel ninyo ay ang barrel, kada putok ninyo, kada practice ninyo, halimbawa pumutok kayo ng 20, 50, linisin ninyo. Ako, nung ako'y lumalaban pa ng competition, every stage kasi reload yung ginagamit ko noon. Every stage, pagkatapos ng isang stage, punta ako sa safety area, linis ko yung barrel para panibagong stage, malinis na naman. Kasi nga, siyempre, pag madumi ang barrel, nakaka-apekto yan sa accuracy. So, ganun din ang at pagka marami ng build up ng carbon sa yun ang madaling makasira sa barrel. So, ang barrel, umaabot yan ng 30 hanggang 35,000 rounds plus. Sa barrel yan 30,000 rounds. Kayang-kaya yan. Pag yan ay umabot na ng 35,000, dahan-dahan na maapektuhan yan yung kanyang accuracy. Maano niyan. Dahil nga yung affected na yung throat erosion niya. Pag yan ay naka 35,000. Okay, 30,000 pwede mo nang palitan niya pag napansin mo na medyo mahirap-hirap ka na sa sa accuracy. So yun ang ang pagdating sa barrel. Pagdating diyan sa point ng 35,000,
replace na. Yun ay kung talagang accuracy ang ano mo. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi na makakamatayan. Pag naka 35,000 na, hindi na makakamatayan. Patay pa rin ang masapro niyan. So, yun lamang ay pagdating sa accuracy. Accuracy ang pinag-usapan yan. Yung mga major overhaul, deep cleaning, ay kinakailangan nire-recommend yan ng mga nire-recommend yan para pagdating ng ako nga 1,000 dinidip ano ko na, deep cleaning ko na. Pero hanggang 5,000 yung mga deep cleaning, ibig sabihin ng deep cleaning pag naka 5,000 na, yun talaga, kung hindi kayo marunong magbaklas ng inyong mga baril, magpag-aralan ninyo, yun yung baklasin na ninyo yung mga kaya ninyong baklasin at linis na lahat ng mga parts nun. Yun. Kinakailangan yan, at least once, kung talagang tamad kayo, once a year, deep cleaning, hindi na masama yun. Tuwing birthday ninyo, deep cleaning yung inyong mga baril. Yung paliliguan talaga ninyo ng WD-40, walang problema. Tanggalin lang ninyo yung grip, yung mga rubber. Tanggalin ninyo yung mga, kung kahoy ang grip niyan, tanggalin ninyo. Paliguan ninyo ng WD-40 yan. Okay, may video naman tayo niyan kung paano maglinis. Hindi ko na isa-isahin pa. Kasi nga, masyado na mahaba yon. So, yan ang, yan ang advice ng mga expert pagdating dyan sa Equinox, Sig Sauer caliber 40. So, yun lang ang masasabi ko dito at ni-research ko na rin. Siyempre, mas maganda na rin yung advice ng Sig Sauer service plan. Okay, meron kasi yan. Yan ay advice ng Sig Sauer service plan for true a certified armorer ay every 5,000 rounds or annually for inspection and full spring kit installation. Yan full spring kit installation 5,000 rounds. Pag kayo nagpalit ng recoil spring, yan na ang yung full inspection na lahat ang lahat yan titingnan na. Okay, so yan, at sana nasagot ko yung katanungan ni GC Ambal. Maraming salamat sa inyo. Bukas siguro baka pwede na tayong mag-live dahil magpapalit na tayo ng service provider ng internet. Paputol-putol kasi internet, di tayo makapag-live. Nasisira yung ating live. Okay, maraming salamat sa inyo at tingnan lang natin yung yung ating community spotlight para ma-shout out natin. Okay, shout out kay Eddie Garcia, meron kang 41 engagement. Shout out kay Larry Kison, meron kang 7 engagement. Shout out kay Rag Ferns, meron kang 100 plus engagement. Shout out kay Lord Williams, meron kang 15 engagement. At shout out kay Boy Omay, meron kang 100 plus engagement. Okay, paki-like and share lang ating mga videos at baka meron pa diyang hindi nakaka-subscribe. Please subscribe po. At wag po tayong mag-skip ng ads para makatulong tayo sa ating mga beneficiaries. Support na rin yung YouTube channel ng aking kaibigan, yung nagturo sa atin ng pag-YouTube diyon sa Hybrid. At si ROC Out of the Box Renegade Offline Channel. Okay, maraming salamat sa inyo. God bless po. Thank you very much.